Hello! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay magluluto po tayo ng adobong kangkong. At ito po ang ating mga kailangan sa pagluluto. Meron po tayo ditong kangkong or water spinach. At ito po lalagyan po natin ng pusit or squid. Ang gagamitin ko po ditong pusit, yung nasa lata or canned squid. So ganito ang itsura niya. Then, salt, vinegar, soy sauce, ground black pepper, o yung pamintang durog, minced garlic, then onions. Siyempre, kakailanganin din po natin dito ng water at cooking oil. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa pagluluto ng adobong kangkong. Very simple lang ito. Napakadali lang pong lutuin. Okay, umpisahan na po natin. Then ngayon po, ang unang gagawin natin, so itong pusit, i-separate lang natin dito sa liquid. So alisin natin dito. Okay, then ngayon, ihiwalay na natin itong pusit dito sa liquid. Then ang gagawin po natin, so ito, titimplahan po natin ng soy sauce. So 1.5 tablespoon of soy sauce. So itong Kikkoman soy sauce medyo matabang po ito. Kaya tingnan natin kung okay na yung 1 tablespoon or 2 tablespoon. So mag-add tayo kung matabang pa siya. Then itong vinegar, 2 tablespoon. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin, meron tayo ditong medyo malaking wok or kawali. Lalagyan po natin ng 1 tablespoon of cooking oil. So hintayin natin uminit itong cooking oil at igigisa po natin yung garlic at saka yung onions. Okay, mainit na itong cooking oil. Lagay po natin yung garlic. Hintayin lang natin mag-brown itong garlic. Isusunod natin yung onion. Okay na to. Lagay po natin dito. Huwag po natin masyadong lutuin yung onion. Kasi sabi nila, pagka ang niluluto ay gulay, hindi dapat masyadong niluluto yung onion. Then, lagay po natin itong pusit. Yung pamintang durog. Lagyan natin ng salt. Then dito, ilalagay po natin itong liquid na ginawa natin o yung mixture. Lagyan po natin ng cover. So, hintayin natin kumulo. Po natin haluin ito habang hindi kumukulo yung suka para magpantay yung pagkaluto niya. Then, kumukulo na. I-check natin. Then, ngayon, pwede po natin haluin na ito. Then, mag-add tayo ng konting water. Okay. Ayusin lang natin yung timpla niya kung okay na sa panlasa natin. Then, ilalagay na po natin dito yung kangkong. Then, ngayon, ang gagawin po natin na i-check ko yung taste niya. Kaya lang, medyo matabang. So, mag-a-add po ako ng 1 tablespoon of soy sauce at 1 tablespoon of vinegar. Okay. So, hintayin natin kumulo uli before natin haluin.
Okay na to. Then dito, ayusin po uli natin yung taste kung okay na siya. Then, pwede na po natin ilagay yung kangkong. Then ngayon na ayos ko na yung taste niya. So, ang gagawin po natin, lalagay na po natin yung kangkong. Then, lagyan po natin ng cover. Pabayaan lang natin malanta yung kangkong. Hindi po natin dapat ma-overcook yung kangkong. Then ngayon, after few seconds, check natin. So, palagay ko okay na ito. So, i-turn off na po natin yung heat. Then ngayon, pwede na po natin itong iserve at kainin. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin sa ating adobong kangkong with squid or pusit. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!